tayong matukso. Kaya, kung wala po tayong makikipag-ugnayan, wala po tayong makikipag-isa sa ating Panginoon, madali po tayong matatangay. Hindi po ang tukso ang lalayo sa atin. Tayo ang lalayo sa tukso. Kaya kung tayo ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon sa maraming bagay, sa maraming talento, huwag tayong patukso na huwag po natin ipaglingkod ang mga iyon. Huwag po tayong patukso na huwag natin ipagamit sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang tinig ng ating Panginoon. Pakinggan po natin siya. Lagi pong nagsasalita, lagi pong nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Tunay nga na wala tayong madadala kahit ano pag alis sa mundong ito. Kaya bilang mga mabuting katiwala, gamitin natin ang lahat ng pagpapalang iyan, ang lahat ng mga ipinagkatiwala sa atin sa tamang paraan. At ang sabi ko sa verse 11 and 12, sabi po dito ni Apostol Pablo, ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Meaning, sinasabi niya kay Timothy, umiwas ka sa mga tukso. Umiwas ka sa maling paggastos. Ikaw na lingkod ng Diyos, iwasan mo ang ganito. Kaya magkarugtong po itong sulat ni Paul na ito, kay Timothy. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Umiwas ka sa kalayawan. Umiwas ka sa mga maling gawain. Sikapin mo mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pag-ibig, pananalig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yaman diyang katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Dito po tayo tinawag ng ating Panginoon. At dito niya po tayo inaanyayahan na mag-focus. Ano ba ang pagkatawag sa atin ng Diyos? Ang pagkatawag sa atin ng Diyos, maging mga mabubuting anak niya at maging mabubuting katiwala. Subalit paano tayo magiging mabuting katiwala kung ang mga ipinagkatiwala sa atin ay hindi natin nagamitin at ipagkakaloob sa ating Diyos. At ngayon din ang sabi pa ho, dito ho sa verse 17 hanggang 19. Pakinggan po natin. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magpataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa. Sabihin nga po natin, mabubuting gawa. Kaya po natin gumawa ng mabuti, tama po ba? Hindi po natin kinakailangan maging mayaman para makagawa ka lang ng bagay na mabuti. Hindi ikaw, kahit ikaw ay sabihin natin na hikahos, subalit kayang-kaya mo gumawa ng mabuti. Diyan tayo dapat maging mayaman. Diyan po tayo dinadala ng ating paglilingkod. At dito po natin makikita kung tayo ba ay mabuting katiwala ng ating Panginoon. Magpakayaman tayo sa paggawa ng mabuti. Okay, review lamang po at malapit na ako matapos. Ano po yung 3 general rules ng ating iglesia? First, ano po yun? Do good. Gumawa ng mabuti. Pangalawa, do no harm. So paggawa pa rin ang mabuti yun. At pangatlo, stay in love with Christ. So paggawa pa rin ng mabuti. Diyan po tayo dinadala ng ating Panginoon. At mabuting bagay rin po yung ating ginagawa sa loob ng iglesia ito
Kung tayo ay nakikinig, yan po ay magawa ng mabuti. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ibig sabihin, kung tayo po ay nakikinig, atin pong dinadala ang ating sarili sa presensya ng Panginoon, higit po siyang mabless. At siya naman ay nahahanda upang tayo ay pagpalain. Naalala ko po sa history, sa kasaysayan ng ating Iglesia Metodista, mayroon pong lalagay sa kasaysayan na kumbagay parang sinasabi na if you want something to be done, just call the Methodist. Kung meron tayong isang bagay, yung mga tao noon ang nagsasabi, kung meron kayong isang bagay na gustong mangyari, gusto nyong matapos yan, sabay tawagin ninyo ang mga Methodista. Sapagkat doon po tayo nangilala sa paggawa ng mabuti. At maging ang ating founder na si John Wesley, doon po nakilala at doon po lumaganap ang Iglesia Metodista sa paggawa ng mabuti. Nagpaaral ng mga bata, nagpakain ng maraming mga tao, kung kaya marami po ang nakakilala sa ating Panginoong Jesus. And praise God, dahil ito po ay ating pinagpapatuloy magpahanggang ngayon. Yan po ay rooted sa atin. At huwag na wag po natin bibitawan ang ministry na ito. At bilang panghuli, naalala ko po sa sermon ng ating isang kapatid, kay Mama Bini, na ang sabi niya, maginom siya ay nagkaroon ng mga pagsubok. Sinulat niya sa isang papel ang mga mabubuting bagay, ang mga blessings na tinanggap niya sa Panginoon. At ang sabi ng ating kapatid, naubos na yung papel, bagay mayroon pa siyang naisusulat. Harap at likod na kinakailangan pa ng panibagong papel. Sa ating pag-uwi, mga magulang at kapatid, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Kaya mo bang isulat sa isang papel ang mga mabubuting bagay na iyong ginawa? Ano? Mapupuno po kaya natin ang papel na yan ng mga bagay na mabubuti na ating ginawa sa ating kapwa? Ang tunay na katiwala ni Kristo ay gumagawa palagi ng mabuti. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.